Okay, nandito ngayon tayo sa ikatlong parte o ikatlong bahagi ng kumpletong account setup mo sa MMM. Ililink natin ang Bitcoin wallet mo sa personal office mo ng MMM. Kaya unang gawin ay dapat na mag-login sa iyong Bitcoin wallet. Sa senaryong ito, ang Bitcoin wallet natin ay nasa coins.ph. Kaya kailangan nating mag-sign in para makuha natin ang ating Bitcoin address o Bitcoin wallet. Kung ang account mo ay coins.ph, makukuha mo ang Bitcoin address mo kung i-click mo ang receive button dito sa homepage mo ng coins.ph. At katulad dun sa ikalawang parte ay lalabas ang QR code at makikita mo ang Bitcoin address na nandito sa ibaba. So, i-copy lang yan. Pagkatapos ay pumunta sa iyong personal office. Kagaya ng makikita mo ngayon sa video ito. I-click ang accounts button at pagkatapos ay i-click ang add. Sa inyong account, kung bago pa lang, hindi ninyo makikita ang highlights na ito na kulay yellow. So, kailangan nyo i-click ang button na add para makumpleto natin ang inyong accounts sa MMM personal office. So, dito sa account number, kailangan mong i-paste ang Bitcoin address o Bitcoin wallet. At ngayon ay kailangan mong maglagay ng name dito. Name, halimbawa Juan de la Cruz. Pagkatapos, tiyakin mo na itatype mo ang capital letters na BTC. At kung napansin ninyo, kusang lumitaw ang salitang Bitcoin dito. Huwag nyo nampunan ang name of bank branch at ang name dito sa ilalim ng inyong account number. I-click lang ang save at pagkatapos ay maghintay ng sandali at nakikita nyo ngayon ang sabi ay account is saved. Ngayon ito ay lalabas dito. Ito na ang inyong account kung saan ibabato ng sasabihin ng MMM dun sa ibang participants na magpapadala sa inyo ng pera kung saan nila pwedeng ibato o ipadala ang Bitcoin. Yun ay dito sa card number na naririto ngayon. Okay. So, set up na ang inyong account sa MMM. Meron na kayong Bitcoin wallet. Ngayon naman, ang kailangan nyong gawin ay ang bumalik sa inyong dashboard. So, ready na kayong mag-provide help kung lalagyan ninyo ng laman ang inyong load wallet. At yan ang pag-uusapan natin sa ika-4 na parte ng tutorial na ito.